OSEX TV. Naalala naman ni Sung Jinwoo, ang pag-uusap nila nang nakasama niya sa raid dungeon sa kanyang nakaraan. Sinabi sa kanya noon, na kung minsan ang mga buhaya, ay nakakatulad din ng ibang mga tao. At dahil mapanganib ang trabaho bilang isang hunter, ang aksidente sa loob ng dungeon ay pangkaraniwan na lang. At kahit ang krimen ay nagiging pangkaraniwan na lang rin. Dahil mahirap na iyong mapatunayan, kapag sa loob iyon ng dungeon nangyari. Wala naman kasing CCTV sa loob ng dungeon. Kaya ang mga nagaganap sa loob ng dungeon, ay hindi nakikita ng mga nasa labas. Kaya sino ang makakapagpigil sa mga hunter na gumawa ng krimen? Walang sino man ang makakapagpigil sa kanila. Kaya kapag wala kang pakinabang, mabilis ka na lang itapon. Pero kapag malakas ka naman, ay pag-aagawan ka nila. Sasabihan ka na lang pag wala ka ng pakinabang, o kaya naman ay sagabal ka na sa kanila. Para silang butiki, na kapag naputol ang buntot, ay iiwan na lang nila ito. Dahil wala na yung silbi para sa kanila. Kaya naman lagi nitong sinasabi kay Sung Jinwoo, na lagi siyang mag-iingat. Gayong siya ang pinakamahinang hunter sa mundo. Sinabi naman ni Yoo Jinho kay Sung Jinwoo, na ano na ang gagawin nila. Nasaraduhan na kasi sila doon. Sinabi pa ni Yoo Jinho, na mga anak ng demonyo ang mga iyon. Gusto nilang sila ay patayin. Dagdag pa nitong sinabi kay Sung Jinwoo habang napasuntok ito sa bato sa galit. Napapatayin silang dalawa doon ng mga iyon, nang dahil lang sa mana crystal. Inisip naman ni Sung Jinwoo na hindi rin niya magagawang pigilan ang mga iyon, dahil sa simula pa lang ay nahulog na sila sa ginawa ng mga iyon na patibong. Kung nagpadalos-dalos siya ng kilos kanina, ay siguradong napatay na sila ng mga iyon doon kanina pa. Dagdag pa ni Sung Jinwoo na iyon pala ang ibig sabihin ni Wang Dongsuk sa sinabi niyang iyon, na mas mabuti kung hindi na lang niya pinansin ang mga malilit na bagay gaya noon. Binitawan ni Sung Jinwoo ang bitbit niyang mga bagahe ng mga iyon, habang nag-iisip kung ano ang kanyang gagawin. Inisip ni Sung Jinwoo na si Jo Gyu-wan, ang C-rank magician na mayroong magic light, ay nagawa noong harangang mabuti ang pintuan ng silid na iyon. Ang paglabas doon ay hindi isang malaking problema, kundi ang isang bagay na nabulabog ng dahil sa pagsabog. Bumaba ang higanteng gagamba sa kanyang bahay sapot, at umaangil ito na halatang nagalit dahil nabulabog ito sa pagkakatulog nito kanina. Sinabi naman ni Sung Jinwoo, na isa iyong C-rank dungeon boss. Nakalabas na ng dungeon na iyon, ang grupo ni Wang Dongsuk. Sinabi naman nito, na dahil kabisado na nila ang daan doon palabas, kaya madali na lang para sa kanila ang paglabas-pasok sa dungeon na iyon. At pagkatapos nila makapagpahinga, ay babalik na rin sila agad sa loob ng dungeon. Tinanong naman ni Chol Bin si Wang Dongsuk, na bakit pa nila ginagawa iyon, gayong pwede naman na nila patayin doon sila Sung Jinwoo at Yoo Jinho. Sinagot naman ito ni Wang Dongsuk na hindi ba ito nag-iisip. Dahil kung nilabanan na nila doon sila Sung Jinwoo at nagising ang higanteng gagamba, paano pa sila makakapagmina at mailalabas doon ang mga mana crystal? Sinabi pa ni Wang Dongsuk na ang nasa loob ngayon ng silid ng boss dungeon, ay ang pinakamahinang hunter sa mundo at isang D-rank hunter na wala pang karanasan sa pag-raid ng dungeon. Kaya imposible sa kanila, na matalo nila ang dungeon boss kahit gaano pa nila iyon subukan. Nakangising dagdag pa nito na pagkatapos na silang kainin ng higanteng gagambang iyon at bumalik na sa pagkakatulog noon, ay kukunin nila ang pagkakataong iyon para hakutin na palabas ang mga mana crystal. Kung hindi naman iyon umubra, ay kailangan na lang nila patayin ang boss dungeon. Sinabi pa ni Wang Dongsuk sa kanyang mga kasama, na hindi daw ba nila nakita ang kagamitan ni Yoo Jinho. Siguradong nagkakahalaga ng milyon ang espada noon at kalasag. Kung hindi nila makuha ang lahat ng mga mana crystal doon, kahit ang kagamitan na lang noon ang kanilang kukunin. Dagdag pa nito, naaalamin nila kung saang mayamang pamilya iyon nagmula. Para kahit papano, ay maayos nila ang magiging libing noon. Sinabi naman ni Gyu-wan, na dahil nagdulot ng sobrang kaingayan ang pagkaguho ng pader doon, ay dapat nagagalit na ngayon ang dungeon boss doon. Tinanong naman ito ni Hwang Dun-suk, na may tiwala ba ito na talunin ang boss monster na iyon, sa sarili lang nito. Sumagot naman ito na imposible iyon. Sinabi din ni Hwang Dong-suk na hindi rin niya iyon kaya. Dagdag pa nito, na ang boss ay boss. At kahit ano pang gawin nilang subok, dalawang mababang rank na hunters ay hindi makakaalis doon ng buhay. Nasa harapan na ni Yoo Jinho at Sung Jinwoo, ang higanteng gagamba na iyon at galit na galit. Sinabi naman ni Yoo Jinho kay Sung Jinwoo, na doon lang ito sa likod niya at mag-iisip siya ng paraan. Bakas sa mukha ni Yoo Jinwoo, ang labis na pag-aalala na hindi niya kakayanin na labanan ng dungeon boss na iyon. Naisip naman ni Sung Jinwoo, na maraming mga mata ang halimaw na iyon, at nakakatakot na bunganga. Mayroon pang napakalaki at mahahabang mga galamay.
Inisip pa ni Sung Jinwoo na ang lakas noon ay nasa ibang antas. Naalala naman nito ang mga halimaw sa Double Lair, dahil ang lakas din ng mga iyon ay nasa ibang antas. Natauhan naman si Sung Jinwoo, at nasabi na lang niya sa kanyang sarili, na anong kahangalan na naman ang pumapasok sa kanyang isip. Sinabi nito kay Yoo Jinho, na doon lang ito, at inilabas ni Sung Jinwoo ang kanyang sandata sa kanyang inventory. Para lang yung magic, na inilalabas nito sa kanyang kamay. Pumunta naman si Sung Jinwoo sa harapan ng boss monster, at sinabi nito, na sa kanya ang dungeon boss na iyon. At hawak-hawak na nito ang kanyang Resoka Dagger. Pinigilan naman ito ni Yoo Jinho at sinabi pa nito dito, na ano ba ang sinusubukan nitong gawin. Sinagot naman siya ni Sung Jinwoo, na ang patayin ng boss monster na iyon. Tinanong pa ni Yoo Jinho si Sung Jinwoo, na kaya ba nitong patayin ang boss monster na iyon. Inisip ni Yoo Jinho, na nasisiraan na ba ng bait si Sung Jinwoo. Sinabi naman ni Sung Jinwoo sa kanya, na kung plano ni Yoo Jinho talunin ang C-rank dungeon boss, sa sarili lang nito ay imposible iyon. Dapat ito ay isang elite B-rank o kaya naman ay C-rank. Sinagot naman ito ni Yoo Jinho, na tapos kumusta naman ang gagawin nito. Dagdag pa ni Yoo Jinho, na dapat ay mag-isip na lang sila kung paano sila makakatakas doon. Inisip naman ni Sung Jinwoo, na tama naman ang sinabing yun ni Yoo Jinho. Kahit kasi nagkaroon na siya ng ikalawang kakayahan, ay hindi pa rin sapat ang kanyang lakas. Pero ang ipinagtataka niya, ay wala siyang nararamdaman na kahit na anong pagkangatog ng kanyang mga tuhod para hindi makagalaw. Ang Blue Poison Fangs Resoka na nakaharap niya sa Instant Dungeon, ay mas malakas pa iyon sa mga boss na nasa level ng E-rank. At may posibilidad na mas mataas pa iyon sa D-rank. Ang Golem boss naman ay nasa D-rank o mababa pa. At kung ihahambing ang mga iyon, sa boss dungeon na nasa harapan ni Sung Jinwoo ay hindi ka panipaniwalang mas malakas ito doon. Inisip pa ni Sung Jinwoo, na malamang ay sapat na ang kanyang lakas, upang hindi siya makaramdam ng takot sa pagharap niya sa C-rank boss monster. At napangiti naman doon si Sung Jinwoo ng bahagya. Inisip pa ni Sung Jinwoo, na ang kasalukuyan niyang level ay 18, at ang C-rank boss monster ay kaya niyang harapin. Nagangil ang boss monster, at sumugod na iyon sa kinalalagyan nila Sung Jinwoo. Buong tapang naman iyon na sinugod ni Sung Jinwoo. Sinubukan namang pigilan iyon ni Yoo Jinho, pero laking gulat nito nang makita niya si Sung Jinwoo na mabilis na tumalon ito sa ere. At pagkatapos ay dumiretso ito sa likod ng gagamba, at doon umatake si Sung Jinwoo. Gulat na gulat ito sa ginawang iyon ni Sung Jinwoo. Unang pinuntirya ni Sung Jinwoo ay ang ulo ng gagamba at pagkatapos ay lumipat naman ito sa katawan nito. Iyon ang magkasunod at mabilis na atake ni Sung Jinwoo sa higanting gagamba na iyon. Tumalon ulit si Sung Jinwoo mula sa likod ng higanteng gagamba pababa. Naisip naman nito, na kung umubra ba ang pag-atake niyang iyon. Pagtingin ni Sung Jinwoo sa kanyang Resoka Dagger, ay may bahid pa iyon ng dugo ng boss monster. Namangha naman si Sung Jinwoo dito at sinabi niya sa kanyang sarili, na napakaganda talagang gamiting sandata ang pangil ng Resoka. Pagbaba ni Sung Jinwoo mula sa likod ng higanteng gagamba na iyon, ay sinabi niya, na iyon ang dahilan kung bakit tinawag ang hunter na isang hunter. Hinawakan ni Sung Jinwoo ng mahigpit ang kanyang Resoka Dagger, at sinabi nito na ngayon palang magsisimula ang totoong laban. Muli namang sumugod ang higanteng gagamba na iyon, at sinalubong ito ni Sung Jinwoo. Hindi naman maipinta sa gulat, ang mukha ni Yoo Jinho sa kanyang mga nasasaksihan. Napatanong na lang ito sa kanyang sarili, na isa ba talagang E-rank hunter si Sung Jinwoo? Dahil hindi siya makapaniwala, sa ganoong klase ng pakikipaglaban na kayang gawin ni Sung Jinwoo. Gayong isa lang naman itong E-rank hunter. Umatake naman ulit ang higanteng gagamba kay Sung Jinwoo, gamit nung malalaki at mahahaba nitong mga galamay. Naiwasan iyon lahat ni Sung Jinwoo, at lahat iyon ay tumama sa sahig. Sa lakas ng atake ng gagamba na iyon, ay bumaon iyon lahat sa mga bato. Sinubukan namang hiwain ni Sung Jinwoo ang isang galamay noon gamit ang kanyang Resoka Dagger. Sa katigasan ng balat noon, ay walang nangyari sa atakeng iyon ni Sung Jinwoo. Inisip ni Sung Jinwoo, na kailangan pa niyang ibaon pang mabuti ang kanyang dagger para iyon ay masugatan. Umatake namang muli ang higanteng gagambang iyon, gamit ang matutulis noong mga galamay. Mabilis namang tumalon paatras si Sung Jinwoo, para iyon ay iwasan. Inisip ni Sung Jinwoo na wala siyang makitang blind spot sa kalaban niyang iyon. 8 ang mga galamay ng higanteng gagamba na kanyang kalaban, bukod pa doon ay napakadali lang para dito, nabasagan ang sahig at durugan ang mga bato gamit ang mga galamay nito. At bawat pag-atake noon, ay talagang napakalakas. Inisip pa ni Sung Jinwoo, na medyo natatagalan pa siya bago makaatake doon. Matamang napapanood ni Yoo Jinho, ang nagaganap na labanan sa pagitan ni Sung Jinwoo at ng higanteng gagamba. Gulat na gulat at hindi makapaniwala si Yoo Jinho, sa mga nangyayaring kanyang nasasaksihan.
Nasabi na lang nito sa kanyang sarili, na anong klaseng tao ba si Sung Jinwoo. Hindi siya naniniwalang isang E-rank hunter lang ito, pero ang binigay nitong rank sa Hunters Guild ay E-rank lang talaga. Sinabi pa nito, na ang mga galaw ni Sung Jinwoo sa pakikipaglaban ay hindi isang pang E-rank hunter lang. Nabuo sa isipan ni Eugene, ang pagdududa na si Sung Jinwoo ay isang false ranker. May mga hunter kasi na kung minsan, ay nagagawa nilang kontrolin ang presensya ng kanilang magical power. At kung gugustuhin nila iyon, ay kaya nilang ibaba ang kanilang rank sa ginagawang pagsusuri. Sa mga hunter naman na nagtatago ng presensya ng kanilang kapangyarihan para lang makakuha ng mababang rank, ay tinatawag ito na mga false ranker. Nag-aalala namang nasabi pa ni Eugene sa kanyang sarili na, ang problema doon ay kadalasan sa mga false ranker ay mga psychopath. At hobby na nila ang pumatay ng kapwa nila mga hunter. Bakas sa mukha ni Eugene, ang takot kapag naiisip niya ang presensya ng mga false ranker. Mabilis ang paggalaw ni Sung Jinwoo sa pag-atake niya sa higanting gagamba na iyon gamit ang kanyang Resoka Dagger. At mababakas sa mukha ni Sung Jinwoo ang intensyon sa pagpatay sa kagustuhan noon na pabagsakin ang higanting gagamba. At dahil sa nakita nitong ekspresyon ni Sung Jinwoo, ay lalong nadagdagan ng takot na nararamdaman ni Eugene at napaluhod na lang ito na para bang nawawalan na ito ng pag-asa. Sinabi pa nito sa kanyang sarili na bakit ba kasi nasabi niya na gusto niyang pumunta sa ganoong klase ng lugar. Mangiyak-ngiyak ito na tinatawag na lang nito ang kanyang tatay. Sa labanan naman sa pagitan ni Sung Jinwoo at ng higanting gagamba, ay tinanong ni Sung Jinwoo sa kanyang sarili, na ilang oras na ba siyang nakikipaglaban sa boss monster na iyon. Nasa 5 minutes na ba? Hindi. Nasa 10 minutes na. Hindi yun maganda, dahil unti-unti nang nauubusan si Sung Jinwoo ng stamina. At baka hindi na siya makagawa pa ng pinsala sa kanyang kalaban. Ang kapaguran kasi na mayroon na ngayon si Sung Jinwoo ay nasa 57 points na. Inisip pa ni Sung Jinwoo, na kapag tumaas pa ang points ng kanyang kapaguran, ay siguradong babagal na siya sa kanyang mabilis na pag-atake. Inisip pa ni Sung Jinwoo sa kanyang sarili, na hindi na niya dapat pang patagalin ang labanan na iyon. At ang isang paraan na lang para siya ay manalo doon, ay ang espesyal na abilidad ng kanyang Resoka Dagger. Kailangan ni Sung Jinwoo na patamain iyon sa kanyang kalaban. Habang nagpe-prepare si Sung Jinwoo sa gagawin niyang pag-atake, ay iniisip niya kung saang parte niya patatamaan ang kanyang kalaban. Kailangan muna ni Sung Jinwoo malaman kung saan ang weak point ng kanyang kalaban, at ang ulo ang natural na pangunahing kahinaan ng mga nabubuhay na nilalang. At ang pinakamahinang parte ng ulo ay ang mga mata. Nang aatake na si Sung Jinwoo, ay napansin nito na may ibubuga ng kung ano ang halimaw na iyon, mula sa bibig noon. Mabuti na lang at napansin agad iyon ni Sung Jinwoo, at mabilis niya iyong naiwasan pa atras pabalik sa tabi ni Eugene. Sinabi ni Sung Jinwoo, na isa pala iyong asido. Ang halimaw na iyon, ay may tinatago pa pala iyong alas. Napatingin naman dito si Eugene, at napansin nito na unti-unti nang napapagod si Sung Jinwoo. Inisip naman ni Sung Jinwoo, na nauubusan na siya ng oras, kapag nagtagal pa ang labanang iyon. Hindi na niya kakayanin pang magtagal ng isang beses pa, laban sa boss monster na iyon. Sinabi pa ni Sung Jinwoo sa kanyang sarili, na kung ganoon ang sitwasyon, ay kailangan niya pang maging mas mabilis pa. Kailangan niyang gawing malapit ang distansya niya doon, gamit ang mabilis na paggalaw na gagawin niya ngayon. Inipon naman ni Sung Jinwoo ang kanyang lakas sa kanyang mga binti, at nagsimula itong umatake. Dahil sa lakas na gagawing ataking iyon ni Sung Jinwoo, ay nadurog ang sahig na tinatapakan nito. Na-activate naman ang sprint na kasanayan ni Sung Jinwoo, at tumaas ang kanyang paggalaw ng 30%. At dahil sa ginawang iyon ni Sung Jinwoo, ay nagulat doon si Eugene at natanong na lang nito sa kanyang sarili, na sa isang iglap lang ay nagawa na ni Sung Jinwoo na makalapit doon sa higanting gagamba. Nagawa ni Sung Jinwoo na makapinsala sa halimaw na iyon, at lumalabas sa kanyang Windows screen system na na-activate ang special effect ng kanyang Resoka Dagger na paralysis. At dahil mataas ang resistance ng kalaban niyang iyon, ay nawalan iyon ng bisa. Inisip naman ni Sung Jinwoo na gusto na niyang tapusin na agad iyon, pero hindi niya magawang mapuruhan ang boss monster. Tumaas naman sa 61 points ang kanyang kapaguran. Muling umatake si Sung Jinwoo, at sinabi pa nito na kaunting bilis pa. Patuloy pang umatake si Sung Jinwoo, nang napakabilis. Tiimbagang namang nag-aalala si Eugene, at sinabi nito sa kanyang sarili na napakabilis ni Sung Jinwoo. Pero mauubusan ito ng stamina, pag nagpatuloy pa iyon sa ganoon niyang ginagawa. Ano na ang gagawin ni Sung Jinwoo? Nagsisimula ng hingalan si Sung Jinwoo, at nagawa naman ito na iwasan ang isang pag-atake ng halimaw. Handa na sana si Sung Jinwoo sa susunod na pag-atake ng halimaw na iyon, nang biglang tumaas na sa 70 points ang kanyang kapaguran. Ramdam iyon ni Sung Jinwoo, at natigilan siya dito. Nang dahil doon ay tinamaan siya ng pag-atake ng boss monster, at tumilapon siya sa batuhan.
At dahil sa lakas ng pag-ataking iyon sa kanya, ay nadurog ang mga bato na kanyang pinagbagsakan. Ininday iyon ni Sung Jinwoo, at hindi niya magawang makabawi sa pagkakabagsak niyang iyon. Tiimbagang na lang siyang natigilan, nang makita niyang muling umatake ang higanting gagamba na iyon at tatamaan na naman siya nito. Bigla namang naalala ni Sung Jinwoo, ang quest reward niya sa daily quest na status recovery. Naging kalmado naman dito si Sung Jinwoo, at binanggit niya ang salitang accept. Tumama ang kamay ng higanting gagamba na iyon sa batuhan, at bigla naman nakaiwas doon si Sung Jinwoo at mabilis na tumalon ito sa kamay ng halimaw na iyon pataas. Nagulat naman ang higanting gagamba na iyon, nang makita niyang nasa taas na niya si Sung Jinwoo. Kitang-kita sa mga mata nito ang intensyon sa pagpatay ni Sung Jinwoo. Bumagsak naman si Sung Jinwoo sa ulo ng higanting gagamba, at malakas niyang ibinaon ang kanyang Resoka Dagger dito. Nang magawa ni Sung Jinwoo na maibaon ang kanyang Resoka Dagger doon, ay nilaslas niya ito at buong lakas niyang pinagsasaksak ang mga mata ng halimaw na iyon. Na-activate naman muli ang paralysis ng kanyang dagger doon, at gumana na doon pati ang patuloy na pagdurugo ng kalaban ng 1% kada 1 segundo. At dahil paralisado na ang boss monster, ay buong lakas at buong bilis na sunod-sunod na pag-atake ang pinakawalan doon ni Sung Jinwoo. Tuluyan nang hindi nakagalaw ang halimaw, at sumambulat ang mga dugo noon sa natamo nitong mga sugat. Nagawa namang makalapag ni Sung Jinwoo sa ibaba, na nakaporma ito na nagawa na niyang patayin ang boss monster. Lumabas naman sa kanyang Windows screen system, na napatay na ang dungeon boss. Bumagsak sa tabi ni Sung Jinwoo, ang malaki at wala ng buhay na katawan ng higanting gagamba na iyon. Nag-level up naman si Sung Jinwoo ng 3 beses. Nasabi naman ni Sung Jinwoo sa kanyang sarili, na mabuti na lang at hindi pa niya nagawang i-accept ang daily quest reward niya noon. Kung ginawa niya iyon, ay hindi na niya alam kung ano na ang mangyayari. Napabuntong hininga na lang doon si Sung Jinwoo. Nakatulala namang nakatingin si Yoo Jinho, sa patay na katawan ng boss monster at hindi pa rin makapaniwala. Nasabi na lang nito sa kanyang sarili na, talagang nagawa ni Sung Jinwoo na pabagsakin ang boss monster ng ito lang mag-isa. Naisip pa nito na sigurado na siya, na si Sung Jinwoo ay isa talagang false ranker. Habang naiisip niya iyon, ay nakatingin naman siya kay Sung Jinwoo, na nakangisi ito nang makakuha ito ng 10 piraso ng magical core, sa nilaslas nitong leeg ng patay na boss monster. Lumapit naman dito si Yoo Jinho, at tinawag niya ito na Sir. Nagtaka naman doon si Sung Jinwoo na napatingin sa kanya, habang hawak-hawak nito ang mga magical core. Sinabi pa ni Yoo Jinho dito, na pwede din ilagay ni Sung Jinwoo ang mga magic crystal nito sa daladala niyang bag. Tinawag niya ulit iyon na Sir, at hindi maipinta ang mukha ni Yoo Jinho na pinipilit na ngumiti. Laking pagtataka naman ni Sung Jinwoo, kung bakit tinatawag siya nito na Sir. Muli namang tinawag ito na Sir ni Yoo Jinho, at inalok nito ng tubig si Sung Jinwoo at sigurado ito na nauuhaw na iyon. At pagkatapos ay kinuha naman ni Yoo Jinho ang mga equipment pang mina, at sinimulan na nito na bungkalin ang mga mana crystal. Sinabi pa ni Yoo Jinho, na halata naman na nasa bag ang mga equipment na pangmina, ano at napakasamang tao talaga ng mga iyon. Dagdag pa ni Yoo Jinho, na tutal ay naandoon na rin lang sila, ay bubungkalin na rin niya ang mga mana crystal. Nasabi naman ni Sung Jinwoo sa kanyang sarili na, bakit kaya naging ganoon si Yoo Jinho? Dagdag pa ni Sung Jinwoo habang umiinom ito ng tubig, na siguro ay dahil iniisip nito sa kanyang pananaw na si Sung Jinwoo ang nagligtas sa kanyang buhay. Maya-maya pa ay nagulat ang dalawa nang biglang sumabog ang lagusan, na kanina ay natakpan ng mga gumuhong mga bato. At pagkatapos ng pagsabog na iyon, ay lumitaw naman doon ang mga figura nila Hwang Dong-suk at ng kanyang mga kaskwad. Sumama naman ang pagtingin ni Sung Jinwoo sa mga taong iyon. Tumambad na sa harapan nila Sung Jinwoo at Yoo Jinho, sila Hwang Dong-suk at ang kanyang mga kasama. Hindi naman maipinta ang mukha ni Hwang Dong-suk, nang makita niyang buhay pa sila Sung Jinwoo at Yoo Jinho. Napatanong na lang si Hwang Dong-suk na ano ang nangyari at buhay pa rin ang dalawang ito. Dagdag na tanong pa nito, napatay na ba ang boss monster? Nagtaka din ang hunter na kasama nito, na ano ba ang nangyari? Tanong pa ng isang hunter, na kung nagawa ba ni Sung Jinwoo at Yoo Jinho, napatayin ang boss monster nang sila lang dalawa. Dagdag pa ni Gyu Huan, na malaki lang ba at hangal ang higanting gagamba na iyon. Nagsalita naman si Hwang Dong-suk, na kung nagawa nila Yoo Jinho at Sung Jinwoo na patayin ang boss monster, ay dahil siguro iyon sa magandang kalidad ng kagamitan at sandata na mayroon si Yoo Jinho. Napatingin naman ng masama si Yoo Jinho at Sung Jinwoo, sa sinabing iyon ni Hwang Dong-suk. Dagdag pa na sinabi nito, na kung magagawa ba ng isang D-ranker at ng isang E-ranker na pumatay ng boss monster, ay nasa harap na nila ang katunayan. Inakala pa ni Hwang Dong-suk, na si Yoo Jinho lang ang nakapatay sa boss monster. Dahil sigurado naman na walang maitutulong dito, ang isang E-ranker lang. Dagdag pa sa akala ni Hwang Dong-suk, na hindi niya alam kung anong klaseng special ability mayroon, ang kagamitan ni Yoo Jinho.
Kaya naman magiging mahirap iyon, kapag ito ay naging kalaban nila. Tinanong naman ng kasama nitong hunter si Hwang Dong-sok, na kung ano na ang gagawin nila ngayon. Sumagot naman ito, na syempre kailangan nila na manalo sa mga iyon. Tinawag naman ni Hwang Dong-sok si Yoo Jin-ho, at sinabi niya dito na, may nalaman siya tungkol kay Yoo Jin-ho. Kaya pala makintab at maganda ang kalidad ng mga kagamitan noon, ay dahil isa pala itong anak ng isang mayaman at mataas na tao. Dagdag pa na sinabi nito kay Yoo Jin-ho, na ang ama noon ay si Chairman Yoo Myung-ha ng Eugene Architecture. Galit namang sinabi dito ni Yoo Jin-ho, na ano naman kung ganoon. Sinabi pa dito ni Hwang Dong-sok, na naghinala na siya dito na ito ay anak ng isang mayamang pamilya. At hindi nga siya nagkamali ng akala, at may gusto pa siyang pag-usapan kasama ng ama nito. Nagtaka naman doon si Yoo Jin-ho, sa mga sinasabing iyon ni Hwang Dong-sok. Sinabi pa dito ni Hwang Dong-sok, na bibigyan siya nito ng pagkakataon, kapag pinatay niya si Sung Jin-woo. Galit na nagulat si Yoo Jin-ho sa sinabing iyon ni Hwang Dong-sok. Sinabi pa noon dito, na patayin niya si Sung Jin-woo at sumali na lang ito sa grupo nila. Iyon lang ang paraan na dapat gawin ni Yoo Jin-ho, para ito ay mabuhay pa. Kung hindi naman, ay dalawa sila ni Sung Jin-woo, ang mamamatay sa kamay ng mga iyon. Magkahalo naman ng galit, takot at pag-aalala ang makikita sa mukha ni Yoo Jin-ho. Tinanong pa ito ni Hwang Dong-sok, na kung bakit pa ito nag-aalala. Wala naman ang nakakaalam, kung ano na ang nangyayari sa loob ng dungeon. O baka naman natatakot ito sa isang i-ranker lang. Lumingon naman si Yoo Jin-ho kay Sung Jin-woo, at nag-aalalang tinawag niya ito na Sir. Kalmado namang sumagot dito si Sung Jin-woo na okay lang. At naalala naman nito ang sinabi niya kani-kanina lang na, siya ang tagapagligtas nito sa pananaw ni Yoo Jin-ho. Nasabi na lang ni Sung Jin-woo sa kanyang sarili, na kung ano-anong mga kalokohan ang naiisip niya. Sinabi pa ni Sung Jin-woo, na palagi naman siyang napagtataksilan dahil sa kanyang kahinaan. Napapikit na lang si Yoo Jin-ho at inisip nitong mabuti kung ano ba ang dapat niyang gawin. Gumawa na nga ng hakbang si Yoo Jin-ho, at ikinagulat iyon ni Sung Jin-woo. Hindi naman iyon nagustuhan ni Hwang Dong-sok. Kinublihan ni Yoo Jin-ho si Sung Jin-woo, habang hawak nito ang kanyang kalasag at espada na nakatutok sa gawin nila Hwang Dong-sok. Sinabi naman dito ni Hwang Dong-sok, na mukhang nakapili na si Yoo Jin-ho ng kanyang papanigan at ang kalabanin sila. Tinanong naman ni Gyu Hwan si Hwang Dong-sok, na ano na ang gagawin nila. Nasabi na lang ni Hwang Dong-sok sa kanyang sarili, na iyon ay medyo nakakapanghinayang kung papatayin na lang nila ang anak ng isang mayamang pamilya. Sinagot naman ni Hwang Dong-sok si Gyu Hwan, na unahin na muna nilang patayin ang mahina. Inihanda naman ni Hwang Dong-sok ang hawak nito na espada at kalasag, habang paunti-unti ang mga ito napalapit kila Yoo Jin-ho at Sung Jin-woo. At habang papalapit ang mga ito doon, ay tinanong nito sila Yoo Jin-ho at Sung Jin-woo kung nakapatay na ba sila ng tao. Mababakas naman sa mukha ng mga ito, ang intensyon nila sa pagpatay. Naalarma naman doon sila Yoo Jin-ho at Sung Jin-woo, pero mas ikinabigla ni Sung Jin-woo nang may emergency quest siya na natanggap mula sa kanyang Windows screen system. Ikinabigla iyon ni Sung Jin-woo dahil ang nakalagay doon, ay may mga taong pangahas sa malapit na nagnanais na patayin ang player. Patayin sila at tiyakin ang iyong kaligtasan. Kapag hindi natapos ang quest, ay magreresulta iyon ng kaparusahan. Enemies required to be killed is 8. Enemies killed is 0. Nagtaka si Sung Jin-woo kung bakit biglang nagdeklara ang system ng ganoong utos sa kanya. Nang babasahin na sana ni Sung Jin-woo ang quest info, ay nabigla na naman ito nang tamaan siya ng atake ni Gyu Hwan ng kapangyarihan noon na Magic Light. Ayon sa quest info, ay hihinto sa pagtibok ang puso nito, kapag hindi nito nagawa na makompleto ang quest. Tumalsik naman si Sung Jin-woo sa nakatambak na mga bato, at sumabog ang pinagkatamaan nito. Takot na napasigaw si Yoo Jin-ho ng Sir, sa pag-aalala nito kay Sung Jin-woo. Tinawag naman ito ni Hwang Dong-sok, at sinabi nito dito, na wag na siyang mag-alala pa sa namatay na. Bagkus ay lumapit na lang siya doon, at sila ang harapin nito. Tiimbagang silang tinignan ni Yoo Jin-ho na mangyak-ngiyak, at sinabi niya sa mga ito na mamamatay tao ang mga ito. Nakabulagta naman si Sung Jin-woo sa mga nagkabiyak-biyak na bato, at lumalabo sa paningin niya ang kanyang Windows screen system. Habang nawawala ng kamalayan si Sung Jin-woo, ay nagkaroon ng katanungan sa kanyang isipan kung bakit. Bakit nga ba nakalimutan niya ang mahalagang bagay na iyon? Ang lugar kung nasaan sila ngayon, ay dapat nakatutok sila sa kaligtasan higit sa kung saan man. Inisip pa ni Sung Jin-woo, na ganoon nga dapat. Gumalaw naman ang mga daliri ni Sung Jin-woo, isang hudyat na bumabalik na ang kanyang kamalayan. Naalala naman niya ang kanyang nakaraan, na lagi siyang napapahamak sa loob ng dungeon. Inisip pa ni Sung Jin-woo, na mapagkahanggang ngayon ay mali pa rin ang kanyang pag-iisip. Dahil sa dami ng mga araw na siya ay pumapasok sa mga dungeon, ay palagi siyang lumalagpas sa kanyang limitasyon. Magpapagaling, at pagkatapos ay papasok ulit sa dungeon.
Lagi nitong iniisip na hindi mapanganib ang lugar sa loob ng mga dungeon. Inisip pa ni Sung Jinwoo ang kalaban, at pinipilit siya ng system na pumatay ng tao. Ang mga nakaabang sa kanya na mga pagbabanta, ay kailangan niyang patayin kung ayaw niyang siya ang mapatay. Inisip pa ni Sung Jinwoo na hindi ba magiging kahihiyan kung siya ay mamatay. Dagdag pa ni Sung Jinwoo na ito ay hindi nagkataon lang o kaya naman ay mabuting pinagkalooban. Kundi iyon ay kagustuhan lang ng system. Nagtalsikan naman ang mga bato, nang gumalaw na si Sung Jinwoo sa kanyang pagkakahiga doon. Bumangon doon si Sung Jinwoo bilang si Sung Jinwoo na malakas na ngayon. Inisip pa ni Sung Jinwoo na hindi siya magiging malakas sa ganoon. Napansin naman ito ng isang hunter na kasama nila Hwang Dong-sok, at sinabi nito sa kanila na mukhang buhay pa si Sung Jinwoo. Inisip pa ni Sung Jinwoo na nakikita niyang gusto talaga siyang gawing malakas ng system. Pagtayo ni Sung Jinwoo, ay sinabi niya na mabuti at malinaw na sa kanya iyon. May aura ng kapangyarihan naman ang lumalabas sa katawan ni Sung Jinwoo. Dagdag pa nito na sinabi na kung ginagamit siya ng system, ay gagamitin din niya ang system. Sinabi naman ng isang hunter kay Gyu Huan na humihina na ba ang kakayahan nito. Sinabi pa ng isang hunter na nakakahiya nga naman yun. Dapat ay makapatay ito ng isang i-ranker sa isang atake lang. Sinabi naman ni Hwang Dong-sok kay Gyu Huan na dapat ay ginawa niya iyon ng seryoso. Sumagot naman ito, nang siguro nga dapat ay ganoon. Sinabi naman nito sa kanyang sarili na inilagay na niya ang lahat sa magic attack niyang iyon. Naglagay naman siya ng maraming magical energy doon, pero paanong naging ganoon ang nangyari? Papalapit naman naglalakad si Sung Jinwoo sa kinaroroonan nila. Dagdag pa ni Gyu Huan na sumablay ba ang ginawa niyang pag-atake. Nagsalita naman sa mga ito si Sung Jinwoo na pinaglalaroan ng mga ito ang buhay ng isang tao, kaya handa ba ang mga ito na harapin ang mga kahihinatnan? Gulat na naman si Yoo Jinho sa nakikita niya ngayon kay Sung Jinwoo. Taas kilay naman na nagsalita si Chul Bin na kung ano ba ang mga pinagsasabi ni Sung Jinwoo at nagsitawanan lang ang mga hunter na kasama noon. Mababakas naman sa buong katayuan ni Sung Jinwoo ang intensyon nito sa pagpatay. At pagkatapos ay sinabi naman nito sa mga iyon na kung ang mga iyon ay mga hunter, ay ngayon pa lang ay sinasabi na nito sa mga iyon na dapat ay handa din sila na huntingin. Naging seryoso naman sa galit ang hitsura ni Hwang Dong-sok at ang mga kasama nitong mga hunter sa sinabing iyon ni Sung Jinwoo. Sinabi naman ng isang hunter kay Hwang Dong-sok na siya na ang bahala kay Sung Jinwoo. Mayabang ito na lumapit kay Sung Jinwoo at inakbayan pa niya ito. At pagkatapos ay sinabi pa niya dito na mukhang hindi ni Sung Jinwoo naiintindihan ang sitwasyong kinalalagyan nito ngayon. Habang sinasabi iyon ng hunter na nakaakbay kay Sung Jinwoo, ay inilalabas na pala ni Sung Jinwoo ang kanyang Resoka Dagger mula sa kanyang inventory system. Inilapat niya ito sa leeg ng hunter na iyon, at ikinabigla iyon ng hunter. Hindi na noon nagawa pang makapag-react, dahil nagawa na ni Sung Jinwoo na tagpasin ang ulo nito. Laking gulat naman nila Yoo Jinho, ni Hwang Dong-sok at ng mga kaskwad na kasama nito sa ginawang iyon ni Sung Jinwoo. Nagtalsikan naman ang mga dugo noon, sa mukha ni Sung Jinwoo. Namalaya na lang ng hunter na iyon, na bumabagsak na ang kanyang ulo. Tuluyan na ngang bumagsak sa sahig ang ulo noon na wala ng malay, at tirik na ang mga mata. Sinabi naman ni Sung Jinwoo na nakaisa na siya, at lumabas naman sa kanyang window screen system ang enemies required to be killed is 7, enemies killed is 1. Gulat naman na tinawag ng mga kasamahan noon na hunter na napugutan ng ulo na si Juntae, na nabibigla pa rin ang mga iyon sa mga nangyari. Naitanong pa ng mga iyon na kung kailan ni Sung Jinwoo, at saan ito nakuha ang kanyang kutsilyo. Humakbang na papalapit sa mga iyon si Sung Jinwoo, na puno ng itim na enerhiya na lumalabas sa kanyang katawan. Gulat pa rin na napaisip si Hwang Dong-sok, na kahit nakababa ang depensa noon, ay isa pa ring D-rank hunter si Juntae. Dagdag pa nito sa kanyang isip na paanong ang gaya ni Sung Jinwoo na isang E-rank hunter lang, ay mabilis na mapatay si Juntae. Tahimik naman si Sung Jinwoo na nag-iisip na sa bandang huli ay makakapatay pa rin siya ng kapwa niya tao. Hinawakan naman niya ng mahigpit ang kanyang Resoka Dagger, at sinabi niya sa kanyang sarili na, bagamat masasabi niyang iniutos lang iyon sa kanya ng system, ay hindi noon mababago ang katotohanan na nakapatay siya ng isang tao. Dagdag pa nitong sinabi na kung hindi siya papatay, ay siya ang mapapatay. Iyon ang katotohanan na kailanman ay hindi na niya matatakasan. Inisip pa ni Sung Jinwoo na kung ang mabubuhay lang ay ang malakas, ang mangyayari lang sa mga mahihina ay kamatayan. Gaya ng mga nakasama niyang mga hunter sa Double Lair, muli namang naalala ni Sung Jinwoo ang mga nangyari sa kanya noon. Ang mga taong nakasama niya gaya nila Mr. Kim at Hunter Back. Ang unang hunter na namatay sa Double Lair. Ang mga hunter na takot sa mga naganap sa loob ng Double Lair noon. Ang hunter na namatay dahil sa kapangahasan nito na sumubok na makatakas.
Ang mga hunter na nasawi ng walang kalaban-laban sa mga higanteng estatwa. Ang paninisi sa iba ng mga nagawa nilang mga pagkakamali. Ang pag-iwan sa kanya ng mga kasama niya sa alanganing sitwasyon. Ang pagtataksil sa kanya ng mga inakala niyang kayang makakapagtanggol sa kanya sa kapahamakan. At nang dahil doon ay lalong tumindi ang galit na emosyon nito, na para bang may ibang nagising sa loob ng pagkatao ni Sung Jinwoo. Lumakas naman ang presensya ng aura ni Sung Jinwoo, at nakita ito nila Hwang Dong-sok at ng mga kasama niya. Sinabi naman nito sa mga kasama niya na hindi nito alam kung ano ang nangyayari kay Sung Jinwoo, kaya maging handa lang ang mga ito at huwag maging pabaya. At pagkatapos ay iniutos nito kay Gyu Huan, na bigyan ulit nito si Sung Jinwoo ng isa pang pag-atake. Ginawa naman iyon ni Gyu Huan ng buong lakas, kaya lang ay naiwasan iyon ni Sung Jinwoo. Sa bilis ng pagkilos na iyon ni Sung Jinwoo, ay nakapunta agad ito sa harapan ni Gyu Huan na hindi pa tapos sa ginagawa nitong pag-atake dito. At pagkatapos ay sinabi naman dito ni Sung Jinwoo na nakakainis ang magic nito. Tinagpas ni Sung Jinwoo ang braso nito, at mabilis na magkakasunod na atake ang pinakawalan dito ni Sung Jinwoo. At sa isang iglap lang, ay nagkaputol-putol na ang katawan ni Gyu Huan. Natulala at hindi naman makakilos si Hwang Dong-sok sa ginawang iyon ni Sung Jinwoo kay Gyu Huan. Sa galit ng mga kasama nitong mga hunter sa nangyari sa kasama nilang si Gyu Huan, ay sabay-sabay ang mga ito na sumugod kay Sung Jinwoo para umatake. Matataga na si Sung Jinwoo ng isang hunter, pero bigla namang nawala si Sung Jinwoo sa kinatatayuan nito. Nasa likod na pala ng hunter na ito si Sung Jinwoo, at nagawa na noon nalaslasin ang leeg nito ng patalikod. Matataga na ulit si Sung Jinwoo ng isa pang hunter, pero mabilis naman niya ulit ito nailagan, at hinawakan nito ang braso noon. Binali ni Sung Jinwoo ang braso nito, at itinarak nito ang kanyang dagger sa tiyan noon. At pagkatapos ay nilaslas iyon ni Sung Jinwoo, at naputol ang katawan ng hunter na iyon. Inatake din ni Chul Bin at ng mga natirang mga kasama nito si Sung Jinwoo, pero mas naunahan pa ang mga ito na atakihin ni Sung Jinwoo. Kaya naman nagtamo ang mga ito ng mga sugat mula sa Resoka dagger ni Sung Jinwoo. Nasabi na lang ni Chul Bin na paano nangyari na ang isang E-rank ay nakakagalaw ng ganoon. Ang kanyang mga pag-atake ay hindi man lang tumama dito, dahil napakabilis nito kumilos. Sinabi naman ni Sung Jinwoo sa mga ito, na kung talagang mga hunter ang mga ito, ay subukan ng mga ito na huntingin siya. Mabilis namang naiiwasan ni Sung Jinwoo ang mga pag-atake ng mga natitira niyang mga kalaban. Dagdag pa na sinabi ni Sung Jinwoo sa mga ito, na ginagawa pa rin naman ng mga hunter ang mag-hunt. Umeepekto na sa mga iyon, ang special ability ng Resoka dagger ni Sung Jinwoo. Hindi na may galaw ni Chul Bin ng kanyang buong katawan, ganoon din ang dalawa pa nitong kasama. Sinabi naman ng isang hunter, na iyon ba ay isang uri ng magic. Sa galit naman ng isa pang hunter, ay napamura na lang siya kay Sung Jinwoo dahil sa ginawa nito sa kanila. Nagugulat pa rin si Yu Jinwoo sa nasasaksihan niyang pakikipaglaban ni Sung Jinwoo, at nasabi na lang nito sa kanyang sarili na ang lakas pala ni Sung Jinwoo. Inisip pa nito na naging mas malakas pa iyon, pagkatapos noon na labanan ang dungeon boss. Mas lalo pang lumala ang epekto ng Resoka dagger sa mga kalaban ni Sung Jinwoo, at naglabasan na sa mga mata nito, sa ilong at sa bibig ang mga pagdurugo. At lalo pang tumindi ang epekto ng pagkaparalisado sa mga ito, hanggang sa bawian na ang mga ito ng buhay at bumagsak sa lapag. Nang laki ang mga mata ni Hwang Dong-sok at natitigilan, nang masaksihan niyang sa isang iglap lang ay naubos na ang kanyang mga kasama at patay na ang lahat ng mga ito. Humarap si Hwang Dong-sok kay Sung Jinwoo, at inihanda nito ang kanyang espada at kalasag. Sinabi nito kay Sung Jinwoo, na tinatago lang pala sa kanila ni Sung Jinwoo, ang totoong kakayahan nito. Dagdag pa na sinabi nito dito, na kung ito rin ba ang pumaslang sa dungeon boss. Lumabas naman sa Windows screen system ni Sung Jinwoo, na ang enemies required to be killed is 1. Enemies killed is 7. Pumorma naman si Hwang Dong-sok na para bang nag-iipon ito ng buong lakas, at sinabi nito kay Sung Jinwoo na hindi niya inaasahang matatalo nito ang lahat ng kanyang mga kasama. Dagdag pa nito na sinabi kay Sung Jinwoo, na ipapakita niya dito na hindi lahat ng C-ranker ay magkakapareho ang antas ng lakas. Pinakawalan ni Hwang Dong-sok ang kanyang kakayahan na empower, at buong lakas ito na sumugod kay Sung Jinwoo. Habang papasugod siya kay Sung Jinwoo, ay inisip nito na kahit anong klase pang halimaw si Sung Jinwoo, ay imposibleng hindi ito mapagod pagkatapos nitong kalabanan ang dungeon boss at ang 7 mga hunter. Inisip pa nito na hindi magagawang sirain ni Sung Jinwoo ang kanyang depensa, sa pagwas-iwas lang ng isang dagger gamit ang pagod nitong katawan. Dagdag pa nito sa kanyang isip na ang isang hunter na dalubhasa sa bilis at kahusayan sa pakikipaglaban, ay wala yung kakayahan na makalalagpas sa kanyang empower na kakayahan. At sinisigurado nito, na masisira si Sung Jinwoo kapag sinubukan nitong umatake sa kanya. Sinalubong naman ito ni Sung Jinwoo, at natigilan doon si Hwang Dong-sok nang magawa nitong makalapit sa kanya nang walang nangyayari ditong masama.
Bagkus ay mahahawakan pa siya nito sa mukha, at sinabi pa sa kanya ni Sung Jinwoo, na oo nga at malakas nga ito. Pero may isang bagay pa ito na hindi nito alam tungkol kay Sung Jinwoo. Dinakot naman ni Sung Jinwoo ang mukha ni Hwang Dong-sok, gamit ang isa niyang kamay at ibinagsak ito sa lupa. Sa lakas noon ay nagkadurog-durog ang mga bato sa lupa na pinagbagsakan nito. At pagkatapos ay sinabi dito ni Sung Jinwoo, na patuloy siyang lumalakas habang siya ay nagle-level up at wala iyong hinto. Napaubo na lang si Hwang Dong-sok nang magkaroon nito ng malay, at nalaman na lang niyang nakabulagta na siya sa lupa. Iniisip pa rin ito kung ano ang nangyari, at nagawa ni Sung Jinwoo na pabagsakin siya nito sa lupa. Inisip pa ni Hwang Dong-sok na hindi pwedeng maging isang E-rank lang si Sung Jinwoo. Ang ibig sabihin lang sa mga nangyayaring iyon, ay isang false ranker ito. Nakatayo naman si Sung Jinwoo sa kanyang harapan, at hawak nito ang Rasaka Dagger. Nagmakaawa naman dito si Hwang Dong-sok, na huwag siya nitong papatayin. Sinusubukan naman itong tumayo mula sa pagkakabagsak nito sa lupa, habang sinasabi nito kay Sung Jinwoo na bibigyan niya ito ng pera. Dagdag pa nito dito, na kay Sung Jinwoo na ang lahat ng mana crystal na naandoon at pati na rin ang mga magic crystal. Nanlilisik naman ang mga mata ni Sung Jinwoo na sinagot iyon, at sinabi nito sa kanya na 3 beses. Tinanong pa ito ni Sung Jinwoo, na humihingi ba ito ng tawad sa taong 3 beses na nitong sinubukang patayin. Nanlaki naman sa takot ang mga mata ni Hwang Dong-sok sa sinabing iyon ni Sung Jinwoo, at sinabi pa nito dito, na sa palagay ba nito ay makakatakas ito sa gagawin nito sa kanya. Lalo pang nanlisik ang mga mata nito dito, at sinagot ito ni Sung Jinwoo na hindi ba at ito na rin ang nagsabi na walang ibang nakakaalam kung ano na ang nangyayari sa loob ng dungeon. Lalo pang nanglaki ang mga mata ni Hwang Dong-sok at kinabahan, nang marinig niya ang mga sinabing iyon ni Sung Jinwoo. Sinigawan niya si Sung Jinwoo at minura, at sinabi pa dito na baka hindi nito nakikilala ang nakababate niyang kapatid na si. Hindi na natapos ni Hwang Dong-sok ang sinasabi nito, nang tagpasin na ni Sung Jinwoo ang ulo nito at tumilapon iyon sa ere at bumagsak sa lupa. Nakaluhod sa lupa ang katawan ni Hwang Dong-sok, at wala na itong buhay. Nasabi naman ni Sung Jinwoo sa kanyang sarili, na hindi na naman maayos ang kanyang suot na damit. Hindi na iyon sukat sa kanya, at kailangan na niyang bumili ng mga bagong damit. Napansin naman ni Sung Jinwoo si Yoo Jin-ho, na sumusuka ito sa isang tabi. Hindi kasi kaya ng sikmura nito, na makakita ng ganoong klase ng karumaldumal na pagpatay. Wala na lang nasabi dito si Sung Jinwoo, at napabuntong hininga na lamang ito. Napansin pa ni Sung Jinwoo, na magsasara na ang lagusan ng dungeon na iyon. Kaya naman sinabi nito kay Yoo Jin-ho, na napatay na ang boss monster doon kaya magsasara na ang dungeon na iyon. Kailangan na nilang makaalis doon kaagad. Lumabas naman sa Windows screen system ni Sung Jinwoo, ang quest reward niya sa emergency quest. Ang unang reward ay status recovery. Ang pangalawa ay experience points plus 10. At ang panghuli ay ang skill na bloodlust. Sa ibayong dagat naman sa Washington, USA, ay napabangon ng isang lalaki sa pagkakatulog nito sa kanyang kama. Binati naman ito ng kasama niya, na magandang umaga. Tinanong niya ito na kung anong oras na ba ngayon sa Korea. Nagtaka naman doon ang kasama nito, at sinabi pa noon na mukhang masama ang kanyang napanaginipan. Dahil ba sa saluha ang kanyang mga mata? Sa Hunters Guild Headquarters naman, ay tinawag ng isang inspector si Manager Yoo Jin-chul. Napalingon naman dito si Manager Yoo Jin-chul, at tinanong ito na kung ano iyon. Sinabi naman ng inspector na iyon na kanina lang ay may natanggap siyang report, na sa C-rank dungeon na iyon ay may 8 tao ang napatay sa labanan. Ang nakaligtas lang ay ang isang D-rank at isang E-rank hunter. Sinabi naman dito ni Manager Yoo Jin-chul, na mukhang nakatakas lang ang mga iyon doon. At sinabi pa nito, na hindi ba't pangkaraniwan lang naman na iyon ay mangyari. Sinabi naman ng inspector dito, na hindi tumakas ang mga iyon, bagkus ay tinapos nila ang dungeon. Seryoso naman na napatingin dito si Manager Yoo Jin-chul. Sinabi pa ng inspector dito, na ang kagamitan ng D-rank hunter na si Yoo Jin-ho ay maganda at mataas ang kalidad. Kaya naman may posibilidad, na magawa niyang ang matalo ang C-rank boss dungeon. Dagdag pa nito dito, na ang boss monster ay hindi magiging banta sa isang organisadong partido. Kaya naman nakapagtataka, na may namatay na 8 katao. Sinabi naman ni Manager Yoo Jin-chul, na huwag na nitong pahabain pa at sabihin na nito dito ang tinutumbok nitong sinasabi. Dahil kung wala namang kakaibang kaganapan doon, ay hindi nito iko-konsulta sa kanya at kukunin na lang nito ang kasong iyon at siya na ang lulutas sa kanyang sarili. Sinabi naman dito ng inspector, na may kakaiba kasi doon. Dahil ang isa sa mga nakaligtas, ay si Hunter Sung Jinwoo na nakaligtas sa Double Lair Dungeon Incident. Napatanong naman dito si Manager Yoo Jin-chul, na si Sung Jinwoo ba na pinaghihinalaan nilang nagkaroon ng ikalawang nagising na kakayahan. Dagdag pa nito na sinabi dito, na parang ang may mga kahina-hinalang nangyayari doon, ngunit hindi na nila kailangan pang mag-alala.
Dahil ang magic strength measurement device na ginamit nila noon kay Sung Jinwoo upang sukatin ang lakas nito, ay isang pinakamataas na kalidad na nanggaling pa sa A-rank monsters. Sinabi pa ni Manager Yu Jinchul sa inspector na iyon, na ang awakenings ay hindi gaanong karaniwan, at hindi na kailangang maghinalang muli pa kay Sung Jinwoo. Ang pagsuri ng isang beses ay sapat na. Sinabi naman dito ng inspector, na gusto rin itong isipin na baka nga nagkataon na lang, pero hindi nito magawa na bitawan na lang ang kasong iyon. Dahil ang isa sa mga namatay na hunter, ay ang hunter na si Hwang Dong-sok. Napalingon naman dito si Manager Yu Jinchul, at tinanong nito ang inspector na kung ang tinutukoy ba nito na Hwang Dong-sok, ay ang nakakatanda bang kapatid ni Hunter Hwang Dong-sok. Dagdag pa nito na kung iyon ang kaso, ay hindi niya iyon magagawang baliwalain. Seryosong nakakunot naman ang noo, na sinabing iyon ni Manager Yu Jinchul. Sa building naman na inuupahang bahay nila Sung Jinwoo, ay nakauwi na ito at bumili ng maraming chicken wings, beer at cola soda. Nagtanong naman dito si Jin A, kung bakit chicken wings ang binili ni Sung Jinwoo. Dagdag na tanong pa nito, na may magandang bagay na nangyari bang nagawa si Sung Jinwoo. Sinagot naman ito ni Sung Jinwoo habang umiinom ng beer, na hindi pa siya sigurado kung mabuti ba yun o masama. Namangha naman doon si Jin A, at sinabi pa nito na kung minsan kasi ay kuripot si Sung Jinwoo. Kaya naman namamangha itong nagtatanong kung ano ba talaga ang nangyari dito. Inisip naman ni Sung Jinwoo sa kanyang sarili, na gusto sana niyang malasing ngayon pero hindi nangyayari. May alarma naman ang lumalabas sa Windows screen system ni Sung Jinwoo, na may nadedetect iyon na nakakapaminsalang sangkap, na pumapasok sa katawan ni Sung Jinwoo. Kaya naman ang buff na cure poison, ay umiepekto upang iyon ay gamutin. Inisip pa ni Sung Jinwoo sa kanyang sarili, na ito ay dahil sa special ability na binibigay sa kanya ng system, kaya naman pati ang alcohol ay nagagawa nitong linisin. Inisip pa ni Sung Jinwoo, na isa iyon sa reward na ibinigay sa kanya ng system, noong sandaling magising ito matapos nitong malagpasan ang sakuna sa dungeon. Marami pa siyang kukuning reward nitong mga nakaraan, pero pinapalagpas niya lang ang mga ito. Pero kung iisipin, ang stat na ito na ibinigay sa kanya ng system ay isa din sa mga reward. Quest Reward, Secret Quest. Katapangan ng mahihina. Great Spellcaster Kanderu's Blessing. Ang mahusay na spellcaster Candy Arrow ay nagbigay ng espesyal na spell sa iyo. Ang pagpapala ni Candy Arrow ay sisiguruhin na palagi kang magiging malakas at malusog sa iyong buhay. Nasabi pa ni Sung Jinwoo sa kanyang sarili, na salamat din sa reward ng quests na iyon, at bumalik sa dati ang binti nito na naputol noong nakaraan. Quest Reward. Pansamantalang epekto na kusang magpapalit, ang anumang naputol na bahagi ng katawan ay naibabalik. Permanent Effect Longevity. Lahat ng sakit, lason at status effect ay kusang gagaling. At ang pagtulog ay nakakatulong ng mabilis sa pagtaas ng abilidad ng pagpapagaling. May bigla namang naalala si Sung Jinwoo, nang malaman nito na hindi ay epekto sa kanya ang anumang uri ng mga lason. Tumayo si Sung Jinwoo sa pagkakaupo nito kanina sa sofa, at pupunta ito sa kanyang silid. Sinabi naman dito ni Jin A, na hindi na ba ito kakain, dahil kung hindi na ay siya na lang ang kakain ng lahat ng pagkain na naandoon. Sinabi naman dito ni Sung Jinwoo, na malaya iyon na gawin ang gusto nito. Pero huwag siya nitong sisisihin, pag ito ay tumaba. Nasabi na lang ni Jin A sa kanyang sarili, na ang hirap ng pakisamahan ni Sung Jinwoo pagkatapos noong magsimula na mag-training. Dagdag pa ni Jin A, na madali lang bolahin si Sung Jinwoo dati, pero ngayon ay mukhang nagbago na ang personality nito. Inisip pa ni Jin A, na sa palagay niya ay medyo lumakas na si Sung Jinwoo hindi na gaya dati. At dahil ba iyon sa pag-working out nito, malaki talaga ang naitutulong ng pag-e-exercise. Dagdag pa nito na sinabi, na hindi kaya may kakaibang nangyari kay Sung Jinwoo sa loob ng dungeon. Pagpasok naman ni Sung Jinwoo sa loob ng kanyang silid, ay kinuha nito ang item na Rosacos Venom sa kanyang inventory system. Isa iyon sa mga nakuha niyang item, sa pagpatay niya sa higanteng ahas doon sa instant dungeon. Isa iyong pouch na naglalaman ng dinalisay na kamandag, na magkakaepekto sa katawan ng tao na mababawasan ng 20% ang matatanggap na physical damage sa sino man ang iinom nito. Kaya lang ay mayroon itong side effect. Mababawasan nito ang lakas ng 35 points, dahil sa lason nitong taglay. Sinabi naman ni Sung Jinwoo sa kanyang sarili, na kung ang epekto ng status na mayroon na siya ngayon na automatic nitong napapagaling ang sakit at mga lason, ay magagawa din siguro nito na mapawalang bisa ang side effect ng Rosacos Venom. Dagdag pang sinabi ni Sung Jinwoo, na wala ng dahilan para mag-isip pa. At ininom ni Sung Jinwoo ang kamandag, nang hindi ito nag-aalinlangan. Na-detect iyon ng kanyang system, at nagsimula nga iyon magpagaling. Sa ilang sandali pa nga, ay nagawa na ng system na mapawalang bisa ang side effect ng kamandag. Natuwa naman doon si Sung Jinwoo, at nasabi na lang nito na gaya nga ng naiisip nito, iyon ay matagumpay.
Nadagdag naman sa status ni Sung Jinwoo, ang 20% physical damage reduction is activating. Dumungaw naman si Jin sa pinto ng silid ni Sung Jinwoo at tinanong nito ito, na kung may kilala ba si Sung Jinwoo na pangalang Yoo Jinho. Sinigurado naman iyon ni Sung Jinwoo dito, na kung sino ang sinasabi nito. Sumagot na lang dito si Jin na tumatawag iyon sa telepono, at hinahanap ito nito. Sa coffee shop naman sa Cafe Pen, ay tinawag doon ni Yoo Jinho si Sung Jinwoo. Tinawag ito ni Yoo Jinho ng Sir, at pinapalapit nito si Sung Jinwoo dito sa isang coffee table na kinaroroonan nito. Lumapit naman doon si Sung Jinwoo, at tinanong nito si Yoo Jinho na kung paano nito nalaman ang number niya. Sumagot naman dito si Yoo Jinho, na mayroon itong kaunting mga connection sa Hunters Guild. Nang uupo na si Sung Jinwoo, ay inalok siya nito kung gusto ba nito ng coffee. Sumagot dito si Sung Jinwoo, na hindi at ayos lang ito. Nang makaupo na sila, ay sinabi dito ni Sung Jinwoo na hindi nito inaasahang magkikita pa sila ulit. Sinabi naman dito ni Yoo Jinho, na ito kasi ang nagligtas sa kanya. Sinabi pa dito ni Sung Jinwoo, na kung sabagay, ibinigay kasi nito sa kanya ang lahat ng mga magic crystal kaya naman nagkaroon siya ng maraming pera. Nang ipinagbili na iyon ni Sung Jinwoo, ay nagkahalaga iyon ng 1,008,000 won minus tax. Dagdag pa dito na sinabi ni Sung Jinwoo, na hanggat hindi nito pinagsasabi sa iba ang mga nangyari, ay wala pang magiging problema sa kanila. Matapang namang sinabi dito ni Yoo Jinho, na ang mga taong iyon ang unang gustong patayin sila. Dagdag pa nito na sinabi, na sila ay mga hunter kaya naman hindi sila basta-basta mamamatay. At ang nangyaring iyon, ay isang labanan sa pagitan ng mga hunter. Sa isip-isip naman ni Yoo Jinho, na ang kaharap niya ngayon ay isang false ranker. Isang baliw na nasisiyahan na pumaslang at pumatay. Dagdag pa nito sa kanyang isip na sa totoo lang ay ito ang tao na hindi nito gugustuhin na siya ay ma-involve. Tinanong naman ito ni Sung Jinwoo, na kung ganoon ay bakit nito gustong makipagkita sa kanya. Seryosong sumagot dito si Yoo Jinho ng Sir, at sinabi nito na plano nitong gumawa ng sarili nitong attack force. Agad namang hindi yun tinanggap ni Sung Jinwoo. Malungkot namang nagulat doon si Yoo Jinho, at sinabi nitong hindi pa ito natatapos sa sinasabi nito. Sinabi naman doon ni Sung Jinwoo, na hindi na nito kailangan pang marinig iyon. Dahil gagawa iyon ng sarili noong attack force, at pagkatapos ay gusto noon na sumali dito si Sung Jinwoo. Tumayo si Sung Jinwoo na aalis na at sinabi nito dito na nagtataka ito kung ano yun, pero wala itong balak na makipaglaro sa isang rich kid na gaya nito. Sinabi pa dito ni Sung Jinwoo, na aalis na ito kung wala na silang dapat pang pag-usapan pa. Tumayo dito si Yoo Jinho, at sinabi nito na kahit 20 times lang. Dagdag pa nito na hindi, at nakiusap ito dito na samahan lang siya nito kahit 19 times na lang. Tinanong naman ito ni Sung Jinwoo, kung sa mga dungeon ba ito nagpapasama. Sumang-ayon naman doon si Yoo Jinho, at sinabi pa nito dito na ibibigay nito ng maayos dito ang bahagi noon. Tinanong naman ito ni Sung Jinwoo, na alam naman nito ang nangyari sa huling incident. Hindi lamang mga halimaw ang pinapatay ng mga hunter, kundi pati ang mga tao ay madali lang sa kanila na patayin. Ang mga pagsalakay ay hindi lang gaya ng isang matinding palakasan, at pagkatapos ay gusto pa nito na bumuo ng sarili nitong attack force. Dagdag pa dito ni Sung Jinwoo, na nasa matino pa ba nito itong kaisipan gayong nakita naman nito ang nakakatakot na eksena. Pero natigilan naman doon si Sung Jinwoo, nang mapagtanto nito kung ano talaga ang nais mangyari ni Yoo Jinho. Natanong na lang ito ni Sung Jinwoo, na nais ba nito na maging isang guild master. Buong loob namang sumagot doon si Yoo Jinho, ng yes sir. Tumalikod naman doon si Sung Jinwoo, at muli naman nakiusap dito si Yoo Jinho na pakinggan muna noon ang mga sasabihin nito. Sinabi dito ni Yoo Jinho, na gaya nga ng sinabi ni Sung Jinwoo, ay nais nito na makatanggap ng lisensya para maging isang guild master. Hindi naman mahirap para sa mga hunter, ang makakuha ng isang guild master license. Dagdag pa dito ni Yoo Jinho, na kailangan lang ng hunter na makipagpartisipasyon sa pagsalakay, at least ay 20 beses. Sinabi pa ni Yoo Jinho, na ang una niyang pagsalakay ay nangyari na noong nagkasama sila. Kaya naman, mayroon na lang siyang natitira na 19 na pagsalakay na gagawin. Dagdag pa ni Yoo Jinho, na syempre mayroon iyon na pagsusuri. Pero kung wala itong magandang kaalaman, ay hindi nito magagawang maging tagapagmana ng isang kumpanya. Kaya naman, malaki ang tiwala nito sa kanyang kaalaman. Wala namang masabi doon si Sung Jinwoo, dahil nahalata nito na medyo nagyayabang doon si Yoo Jinho. Nasabi na lang dito ni Sung Jinwoo, na iisipin na muna niyang mabuti. Tinanong naman ni Sung Jinwoo si Yoo Jinho, na ito ang pangalawang anak ng may-ari ng Eugene Architecture. Sumang-ayon naman dito si Yoo Jinho, at sinabi pa nito na ang pagiging guildmaster nito, ay may kinalaman din talaga sa kanilang kumpanya. Nais kasi ng ama nito, na magtayo ng isang guild. Gusto naman ni Sung Jinwoo siguruhin, na kung totoo ba ang mga narinig niyang iyon kay Yoo Jinho.
Ang mga dungeon ay talagang mapanganib, ngunit hindi maikakaila na makakakuha doon ng mga gabundok na mga kayamanan. Kahit kakaunti lang ang mga magic crystal at mana crystal doon, ay ang mga bangkay naman ng mga halimaw doon ay ginagawang mga kagamitan. Kaya naman walang hindi mapapakinabangan, ang makukuha sa loob ng mga dungeon. At syempre naman, ay makikisangkot na rin doon ang malalaking kumpanya. Kaya naman ang mga hunter na nagtatrabaho sa isang kumpanya, na nakapag-clear ng dungeon ay ang kumpanya ang makakakuha ng mga reward at kayamanan. Dagdag pa na sinabi ni Sung Jinwoo, na kaya pinaplano ng mga iyon na maging makasarili. Sinang-ayunan naman iyon ni Jinwoo, at sinabi pa nito na tama ang mga sinabi ni Sung Jinwoo. Dagdag pa na sinabi nito, na ang kanyang ama ay nagpaplano na mag-employ ng isang S-rank hunter, at ito ang gagawing guildmaster. Ang kapatid naman nito ang gagawing vice master ng guild, at ito rin ang magmamanage ng mga magiging ambag sa guild. Inisip naman ni Sung Jinwoo, na kung hindi siya nagkakamali ay siyam lang ang S-rank hunter sa kanilang bansa. Kung binabalak noon na mag-employ ng isang S-rank hunter na wala pang nasasalihan na guild, ay ang hunter na si Min Beong-gyu lang ang hindi pa nakarehistro sa kahit na anong guild. Pero ang alam ni Sung Jinwoo, ay nag-retire na iyon sa pagiging hunter. Sinabi pa ni Sung Jinwoo kay Jinwoo, na kung ang kapatid nito ay magiging isang vice master, bakit ang autoridad nito ay masyadong malaki? Siguradong magkakaroon ng alitan sa pagitan ng master at ng vice kapag ganoon ang nangyari, at hindi yun maiiwasan. Sumang-ayon doon si Jinwoo at sinabi pa nito na talented ang kapatid nito, pero noong hindi pa ito nagkakaroon ng double awaken, ay malakas na iyon para sa upuan ng isang guildmaster. Sinabi naman dito ni Sung Jinwoo, na mababa ang rank ni Jinwoo at bata pa ang edad, at ang isang kagaya nito na wala pang karanasan ay hindi ito magiging isang guildmaster. Dagdag pa dito ni Sung Jinwoo, na pinaplano ba nito na makakuha ng karanasan, at pagkatapos ay saka ito sasangguni sa ama nito. Sumang-ayon doon si Jinwoo, at sinabi pa nito na tama nga ito. Sinabi pa ni Jinwoo dito, na ang katotohanan na si Sung Jinwoo ay isang false ranker. Ang ibig nitong sabihin ay ang pagtatago ni Sung Jinwoo ng mga kakayahan ay itatago nito ng sikreto magpakailanman. Tinanong pa ito ni Jinwoo, na kung plano nitong itago ang mga kakayahan nito at pagsalakay, hindi ba kakailanganin nito ng attack force? Dagdag pa nito na sinabi, na kung ikukumpara sa pagsalakay na may kasamang mataas na rank hunter, ang tagumpay ng ligtas na pagkumpleto ng isang raid na may isang E-rank hunter ay mas malaki ang tsansya. Inisip naman ni Jinwoo, na siguro ay B ang rank ni Sung Jinwoo. O di kaya naman ay mas mataas pa doon. Maaaring ito nga ay isang E-rank hunter, pero nagawa nitong patayin ang C-rank boss at pati na ang mga ilang C-rank hunter nang wala man lang ito na kahit kaunting galos. Dagdag pa ni Jinwoo sa kanyang iniisip, na kung ito ay sasalakay na ang kasama niyang mga hunter ay hindi naman malakas, ay sigurado ito na ikamamatay lang niya agad iyon. Pero si Sung Jinwoo, ay talagang maaasahan sa ganoong sitwasyon. Inisip pa nito na kahit malupit at walang awa si Sung Jinwoo, ay iniligtas pa rin ito ang buhay niya doon sa higanteng gagamba. At pagkatapos ay iniligtas ulit nito ang buhay niya, mula naman sa pagtatangka ni Hwang Dong-suk at ng mga kaskwad noon na sila ay patayin. Tinanong naman ito ni Sung Jinwoo, na kung papayag ito sa sinasabi nito, ay ano naman ang makukuha nitong kapalit. Ipinakita naman dito ni Jinwoo, ang kasulatan kung saan ay nakalagay doon ang kabayaran sa pagpayag ni Sung Jinwoo sa gusto nitong mangyari. Nagtaka naman dito si Sung Jinwoo at natigilan, nang mabasa niya ang nilalaman noon. Kung nagustuhan mo ang Tagalog recap ng ating istorya, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe bilang suporta sa aking channel. At kung bago ka pa lang na nakikinig, ay i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago naming upload.